babaeng taekwondo student na isang yellow belter pa lamang. Ibig sabihin, rookie. Yes. Rookie pa lang Beginner, ito. Kumbaga sa kanya, grade 1. It's well, white belt and then yellow. Yellow. Wala yating white sa kanila. Yellow ka agad. May white muna white. siya bago siya naging May white yellow. yata yung unang araw. Hindi naman. Ano? Go. First is white, then you become yellow. Paano ka nagiging yellow dyan? Magpapalamig ka sa aircon. You have to kick some wooden. Ang gulo mo naman kausapin na natin ito si andyan pala si Sir Monsor del Rosario. Ikaw Sorry. naggawa-gawa ka na naman ng kwento. Ang gulo mo kausap. Pangulo po siya ng ASEAN Taekwondo Federation. Magandang umaga po, Sir Monsor. Hi, good morning Kong Erwin, Nina, good morning po sa inyong dalawa. Apo. Of course, sa lahat ng mga nakikinig sa programa nyo, magandang umaga po sa inyong lahat. Alright. Sir Monsor, ikaw na lang tanungin ko kasi ito si Miss Tina, ang gulong kausap Kasi, Ano ba sabi ko talaga? na white, black, yellow. Ano bang umpisa po pag if you join the taekwondo class? Ano ba? May start ka muna sa white? Paano ka magiging yellow belter, sir? At black? Pag umpisa ka siyempre sa white, lahat naman ng martial arts, mapa-jiu-jitsu, mapa-karate, mapa-judo, mapa-iba-ibang martial arts, white belt talagang standard na belt na inuumpisaan. Tapos, after 3 months of training, siguro na 3 times a week ka nagte-training, kukuha ka ng promotion test at kailangan malalaman mo yung basic 5 kicks, basic 5 blocks, basic punches, basic stances, tapos malalaman mo yung tenets ng taekwondo na indomitable spirit, humility, modesty, perseverance, self-confidence, mga ganyang bagay. Tapos malaman mo yung meaning ng taekwondo, kung ano ibig sabihin. Tapos, pag napasa mo yung white belt test, magiging yellow belt ka na. Alright. Pag yellow belt mo, meron 2 grade yan. May low yellow tsaka high yellow. Tapos, pag master mo na yung mga lessons sa yellow belt, kukuha ka na naman ng test para umakyat sa blue belt, para medyo mas gumagaling ka na. Tapos, sa blue belt, meron high blue and low blue. Tapos, pag magaling ka na sa blue belt, na kayang-kaya mo na yung mga blue belt na mga leksyon at yung mga tao na nakaka-ensayo mo, aakyat ka ngayon sa red belt. Pagdating mo sa red belt, may 2 stages din yan. Low red, high red. Pag magaling ka na sa red belt, saka kukunin mo yung promotion test mo, aakyat ka naman ngayon sa brown belt. Pag umakyat ka na sa brown belt, may high and low brown belt din yan. Pag na-master mo na yung level ng brown belt, mataas na yan, kukunin mo na ngayon yung black belt test mo. Pag nag-black belt test ka, expert ka na. Sir Monsor, ito hong nag-trending na batang nabugbog, hindi kaya siya ay gustong mag-examine at so naka-sparring niya. Pero tama po ba ang kunwari ka-sparring mo sino ba dapat ang ka-sparring ng mga magkukuha ng exam para ma-promote? Kagaya ito, yellow belter yung dalagita. Dapat ba yung ka-sparring niya black belter at dapat talagang full contact, Sir Monsor? Or paano po pag kumuha ng examen? Para sa akin, Kong Erwin, nung ako'y nagtuturo at may 2 school sa taekwondo, mga 25 years na rin ako nagturo noon, lalo na nung kabataan ko. Ang sistema dyan, yung tamang sistema dyan, dapat yung kalaban ng yellow belt din. Ang kalaban ng blue belt din. Pwede maglaban ng blue and yellow kasi magkalapit sila. Tapos, pero hindi dapat itapat yung yellow belt sa black belt. Sakali man lang itapat sa black belt o sa brown belt o sa lalo na sa black belt, dapat inaalalayan ng black belt ang yellow belt. Maturuan siya kung paano gumaling at turuan kung paano gamitin ang mga teknik ng taekwondo sa sparring. Hindi yung ipo-full contact siya at bugbugin siya. Maling-mali yun. So, pag kagaya ng ganito, anong assessment nyo, sir, na itong yellow belter versus black belter,
hindi ba ito kaya examine or ano, kasi may mga lumalabas ngayon ng mga marites na medyo may nagselos daw, may nagganito ganon. So, hindi ngayon malaman. Yung iba ngayon mga parents na mga naka-enroll ang anak nila sa mga various martial arts school dito sa Metro Manila, kinakabahan ngayon. Baka ngayon, lalo yung mga anak nilang babae, parang they want to pull their children out of these martial arts school na akala pa nga nila dahil magdi-discipline sa mga anak nila, will teach discipline, etc. Pag ganito naman daw, nabubugbog yung anak nila, medyo nagdadalawang isip na ngayon. So, ano hong advice ninyo, Sir Monsor, para maiwasan na po ito mga ganitong issue, lalo na pag mga anak na babae o mga lalaki, mga minor na mabugbog sa martial arts school, sir? Sa totoo lang, Kong Erwin, Boss Erwin, ako personally, nalulungkot ako sa mga ganitong pangyayari, lalo na sa mga minor de edad at babae pa. Pangalawa, nakukonsensya ako dahil alam naman ng mga tao, karamihan ng mga tao na nag-taekwondo dahil po sa malakas kong impluensya nung kabataan ko na pinasikat ko ang martial art at laro ng taekwondo. Marami pong umidolo sa atin nung kapanahunan na yon. At pati yung mga magulang ng bata na nabugbog at karamihan ng mga kabataan na mas bata sa akin, kahit mga instructor at mga lahat-lahat yan, ay sumali at nag-aral ng taekwondo dahil sa paghanga sa atin. Kaya ako'y medyo nakukonsensya at nalulungkot na bakit ganito mga pangyayari. Dahil alam ko nung panahon ko, nung kabataan ko, ay maganda ang mga bagay na matutunan mo sa taekwondo kung matino at magaling at mahusay yung instructor mo. Siguro ang problema ngayon, sa sobrang laki na ng taekwondo, marami na po na hindi qualified at hindi magaling na instructor. At hindi ko alam paano sila naging instructor. At na hindi nag-guide ng tama ang mga bata. At dapat iwasan ang mga ganitong pangyayari dahil ang sports ay nation building para sa mga kabataan natin. Ito hindi nation building ang dating nito . Hindi maganda ang mga ganitong klaseng pangyayari. Tapos ako sa totoo lang hindi ako masaya sa mga ganitong balita. At dapat mabigyan ng leksyon at mabigyan ng sanksyon at siguro masuspend o matanggal sa asosasyon o hindi ko alam kasi hindi naman po ako opisyal ng Philippine Taekwondo Association. Wala ako. Sa Sir Monsor, makasingit lamang po, hindi ba isa sa mga tinuturo sa Taekwondo School discipline, yung disiplina at saka humility? Narinig ko po yan dati. May kaibigan ako na nag-aaral ng taekwondo. Tinuturuan po kami ng disiplina dyan, paring Erwin. Tinuturuan kami ng control at saka humility. Nagagamitin mo lamang yung puwersa kung kinakailangan na. At this juncture, sir, mukhang kulang sa disiplina yung black belter. Pati yung coach mukhang hindi yata natuto yung tinuturo yung essence ng taekwondo na discipline, Sir Monsor. Tama ka, Boss Erwin. Tama lahat ng sinabi mo. Yun ang number one, disiplina, humility. Kaya nga yung mga magulang, maraming gustong ipasok yung mga anak nila sa mga ganitong klaseng training para magkaroon ng discipline, humility, self-confidence. Pero uulitin ko, hindi ibig sabihin porque taekwondo coach ka o black belt ka, ibig sabihin ay magaling ka at mahusay kang tao. Kailan siguro alamin nila mabuting reputasyon ng coach kung magaling siyang coach, mahusay siyang coach. Parang abogado lang yan. Hindi lahat ng abogado na kilala ko ay matalino. May mga bobo din na abogado. Sa doktor, may mga hindi naman lahat ng doktor magaling maggamot sa mga pasyente. May mga quack doktor din. So, ganun din yan sa mga coaches ng taekwondo. Kailangan siguro alamin talaga ng mga magulang kung ano klase silang coach. Kasi sa sobrang laki na
ng taekwondo, 10 million na ang members. Nako. Sobrang laki na hindi na nakokontrol yung mga ganitong pangyayari. Alright. Grabe. Ay, well, Sir Monsur, masabi ko lang nung pandemic, yung mga anak ko nag-online class sa'yo eh. Kasama si... Kalahin mo pala, sir. Oo, nung mabuti pandemic naman, at yung least- dalawang babae. Tapos, after that, kay Miss Pauline Lopez. She's Ay, a magaling 2 to yun. 3 time SEA Games gold medalist. Oo. Napakabait, magaling, at Oo. fair. Hindi Oo. hindi niya gagawin yung ginawa ng coach po na yan. Ay, hindi. Never. Kilala ko yun. Oo. Bata pa lang yan, lumaki na yan sa tabi-tabi ko kasi yung tatay niya isa sa mga TBB juniors ko. Ayun. At Sir Monsur ang tawag ng tatay niyan sa akin. Pati Alright. si Yes. Police Sir Monsur ang tawag sa akin yan. Alright. Sir Monsur del Rosario, President ASEAN Taekwondo Federation. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Marami din salamat po, Kong Boss Erwin and Ninya. Baka magkita tayo sa Congress, sabi ni Kong Dan Fernandez. Opo. Nag-uusap daw Mukhang kayo. magkakaroon po siya ng investigasyon hinggil sa issue po na ito, sir. But kailangan namin ng inyong gabay, ika nga, as a resource Sige. person. Sige, anytime. At Salamat kumusta mo ako kay Sen Rafi, Opo, yung sabihin ko. kapatid mo na Opo. matalik ko rin na kaibigan. Alright. Maraming Maraming salamat po. salamat. Thank you po, sir. Thank you.